Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May isang beses na nagbigay ako ng recollection, so I started researching. I was trying to look for simple, ordinary people who are honest. So nag-search ako sa internet, mga news. Nakita ko yung mga pangalan parang honest cabbies. Ibig sabihin, honest cab drivers. Mga taxi drivers na honest daw. Merong ilan no, na nabasa ko. Nabasa ko yung isa, limbawa, naiwan yung bag ng kanyang passenger at nung pagtingin niya, malaking pera nasa loob. Siyempre, galing sa airport madalas. So, may baon, ano? So, madaming dalang pera. Pero, sinauli niya. Bumalik sa airport, sinauli niya kung kanino dapat at bumalik naman nakuha naman ng may-ari. So it was good to hear. It was good to read about that. No? Ang sarap basahin kasi to think na binigyan ng background yung taxi driver nangangailangan hindi naman siya mayaman, ordinaryong tao, isang kahig, isang tuka, no? Malaking paggagamitan niya kung sakali na kinuha niya lang yung pera na yon. Marami siyang pwedeng paggamitan. But he returned it. He was honest and returned it to the authorities. Somehow, ganito ata yung binibigay sa ating example ni St. John the Baptist sa araw na ito. St. John the Baptist, ang dami nagpunta sa kanya, tinatanong, ikaw ba si Kristo? Ikaw ba si Elijah? Ikaw ba'y prophet? Sa lahat ng mayon, sabi niya, no. Isipin natin, ewan ko sa atin, no? Kung tayo yun, pinagkamalan tayo na isang malaking tao, famous na tao. Madali kaya tayo makasabi ng no. Talagang paniwalang-paniwala yung mga tao nagtatanong sa atin, ikaw ba si ganito o si ganyan? Pwede nating sabihin, oo. Okay, well, tasagutin natin ang pababayaan natin siyang maniwala na tayo ngayon. O ikaw ba yung sumagip kay ganito? O ikaw ba yung nanalo sa ganyan? O whatever. No? Pwede natin akuin. Malakas ang temptation siguro na akuin. No? Na at least magkaroon ng papel sa buhay. But St. John the Baptist tells us or shows us differently. Maraming temptation na dumating sa kanya para maging mas magaling o maging mas sikat o maging mas angat, But he did not succumb to that temptation. Hindi siya bumigay sa temptation na yon. Dahil alam niya kung sino siya. Kilala niya kung ano yung papel niya sa buhay. Sabi nga niya, he's a voice lang, wala pang ang word di ba? A voice crying out in the wilderness, proclaiming or making straight the path of the Lord. He was just a voice. Yun lang sa analogy na yun, sa comparison na yun, malaki ng bagay kasi sabi siya, voice lang. Ano ba yung voice? Baliwala kung walang salita. Nagiging valuable, nagkakaroon lang ng halaga ang voice, ang boses, ang tinig, kung merong titik, kung merong letra, kung merong salita. Nagkakaroon lang ng halaga ang ating boses kapag merong salita. Otherwise, ingay lang yan. Ingay lang. Parang batang ngumangawa. Parang yung medyo parang lata na walang laman, maingay, pero walang sinasabi. A voice is nothing without the word. At doon nilagay ni St. John the Baptist yung sarili niya. Ako, boses lang. Preparing the way of the word so that the word will be received by the world. Boses lang. Isipin natin yung ating sarili. Isipin natin kung tayo ba ganun ba kayo ka-humble? Kaya ba natin maging ganun katotoo? Nandiyan na yung temptation para kumita o para magkaroon ng mas maraming pera o kahit ano, sa Facebook, halimbawa, di ba?
sa mga social media. Diba? Dami-daming mga fake news, dami-daming mga scammers, dami-daming nagpapanggap na sila akala mo mayaman pero hindi naman. Nagpapanggap. Gusto maging somebody else that they are not. Gusto maging mag-ilusyon. Gusto mag-ambisyon na hindi naman. St. John the Baptist tells us, gives us an example, a model. Maging totoo, maging humble, maging totoo sa sarili, totoo sa Diyos, lalong-lalo na, totoo sa kapwa. Pinapakita natin sa ating mga kasama sa buhay, o nakakasalamuha on a daily basis. Sa ating sarili, maging totoo, maging humble. At kaya nga maganda yung advice na binibigay sa atin ni St. Paul, na binigay sa mga Thessalonians. Sabi niya, pray without ceasing. Pwede ka bang magdasal kung sinungaling ka o dishonest ka? Siyempre hindi, no? Pray without ceasing. Give thanks. Magpasalamat. So, pag nagpapasalamat ka, kahit sa mga maliliit na bagay, pasalamatan mo. Hindi totoo ka kasi nare-recognize mo yung kabutihan ng mga bagay-bagay, yung mga tao. Pasalamat. Lalo-lalo na sa mga tao. Kahit na gano'ng kakonti lang yung naibigay sa iyo, kahit na gano'ng kaliit lang na bagay ang ginawa niyang mabuti, magpasalamat. Habang tayo nagpapasalamat kasi, lalo tayong sumasaya. Ang taong mapagpasalamat, masaya, maligaya. Sabi pa ni St. Paul, retain, itago, ipagpatuloy what is good, and refrain from all that is evil. Iwasan yung mali, iwasan yung masama. Kung gagawin natin yung mga ito, magiging tayong totoo sa ating sarili na tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, tayong lahat bilang mga tagasunod ni Kristo, followers of Christ. If we pray without ceasing, if we give thanks, if we retain what is good and refrain from evil, then we will be true to who we are. Hopefully like John the Baptist, be humble and true, and be happy.